Ititikom kanyang bibig sa taglay niyang kulit, tsak ika'y mapapaibig. Ang bibi mo at ang bibi ko. I love you! Love you, pare. Bibo! Gandang gabi! Ako'y nagbabalik, DJ B-Boy Bibo, para sa ating tuloy-tuloy na BB Time. At ngayon nga ay ang pinag-uusapan natin ay ang mga taong toxic sa buhay mo. Ay, alam kong sa mga oras nito ay meron ng mga taong pumapasok dyan sa isipan mo. 'Di ba? Meron ka ng mga iilan na kaibigan, kamag-anak, kakilala na talaga namang masasabi mong toxic o nakakalason yung ugali, ganun. 'Di ba? Alam niyo mga yes friend, hindi rin naman talaga maikakaila, no? Nakaramihan sa atin ay talagang napapaligiran ng mga taong walang magandang dulot sa ating buhay. Pero for some reasons, hindi natin alam kung bakit nananatili pa rin silang nakadikit sa atin, no? Associated sa atin, 'di ba? Pag sinabi yung pangalan nila, alam nilang ikaw, kakilala ka nila, kamag-anak, kaibigan, yung kahit hangga't maaari, ayaw mo na sana siyang makita or makasama. Parang wala kang choice kundi pakisamahan pa rin siya, 'di ba? Ito nga, no, maaaring yan nga, kaibigan mo, kakilala mo, kamag-anak mo, katrabaho, ay number 1 yan. 'Di ba? Nahihiya ka lang mag-adjust, 'di ba? Alam ka naman ikaw mag-resign. Dapat siya ang mag-resign. Siya dapat ang humanap ng ibang kumpanya, hindi ikaw, kasi siya ang toxic, 'di ba? Pero, 'di ba, naiisip mo parang nakatali ka pa rin sa sitwasyon na kapag pinili mong i-cut off siya, ang feeling mo ang magiging tingin ng mga tao sa paligid ninyo is ikaw yung masama, ikaw ang problema kasi ikaw yung umalis. 'Di ba? Ikaw yung pumiling mag-cut off or magtanggal ng tao sa buhay mo without them knowing na gusto mo siyang alisin sa mga taong malalapit sa'yo or nakadikit sa'yo kasi toxic siya. Toxic in a way na ang pangit ng ugali, bad influence sa'yo, may bisyo, hinihila ka pababa, inggitera. 'Di ba? I mean, kung gano'n naman pala, iisipin mo pa ba yung iisipin ng mga tao sa paligid ninyo? Well, I think, wag na. 'Di ba? Kasi mental health mo na yung nakasalalay dito. Yung pagkatao mo na yung nakataya, yung nakapusta. So wag mo nang isipin yung mga sasabihin ng tao na grabe ka naman, ang sama naman ng ugali mo, bakit mo naman siya inalis sa buhay mo, bakit mo naman siya blinak sa Facebook. Well, sa una, maaaring ganun talaga yung magiging thinking ng mga tao sa paligid ninyo, but I am telling you, hayaan mo silang makadiscover ng rason kung bakit pinili mong alisin yung taong yan sa buhay mo. Hindi mo kailangang magpaliwanag sa kahit sino. Lalo na kung ang gusto mo lang naman ay ang mamuhay ng walang negativity around you. Alam mo, yes friend, ikaw kung meron kang toxic na tao sa buhay mo at pakiramdam mo hindi na talaga maganda yung dulot niya sa'yo, especially dyan sa mental health mo nga, no? Sa mentalidad mo, spiritually man yan, sige, pwede ipasok natin, physically, or so whatsoever, 'di ba? Basta alam mong toxic siya, huwag kang matakot na i-cut off sila or dumistansya sa kanila. Kibir na sasabihin ng iba, yung well-being mo pa rin, yung higit na mahalaga. Walang masama kung sasalain mo yung mga taong papapasukin mo sa buhay mo. Walang problema dun, lalo na kung gusto mong mamuhay ng mapayapa. Well, sa totoo lang, no, ang hirap-hirap pakisamahan ng taong may ibang klaseng ugali. Yung tipong pag tinignan mo yung family tree niya, parang makikita mo doon si Satanas. Makikita mo parang second cousin niya ang Diablo. Charot. 'Di ba? Kasi alam mo, kapag nagstay ka sa ganyang klase ng tao, dalawa lang ang pwedeng mangyari diyan.
Una, maaaring sumabog ka, patulan mo siya, magpang-abot kayo, or worst, maging kagaya ka rin niya. Ma-adapt mo yung katoksikan na meron siya. Tularan mo siya. So kung ako sa'yo, hanggat maaga pa, dumistansya ka na, lumayo ka na. Lalo na kung hindi na lang ikaw nakakapansin na hindi talaga maganda yung dulot niyang taong yan sa kahit sino. Kaya kung gusto mo ng maayos na pamumuhay, 'di ba? Mag-set ka ng limits. Magtayo ka ng isang mataas na pader sa kung sino lang yung sa tingin mo yung karapat-dapat na makapasok dyan sa buhay mo. Dapat quality over quantity pa rin. Aanhin mo yung dami ng taong nakapaligid sa'yo kung marami naman dyan, walang kwenta at pangit lang ang dulot sa'yo. Doon ka na sa konti lang pero totoo. Doon ka na sa konti lang pero alam mong maganda yung impluwensya sa'yo. Pero syempre, alam ko naman na kahit papaano, meron kang takot na magpakawala, 'di ba? Takot kang mahiwalay sa mga bagay or mga taong nakasanayan mo na. Pero isipin mo rin yung magiging long-term effect niyan sa'yo. Kasi promise, pag kinip mo yung taong yan, pag chinerish mo pa yung samahan na meron kayo, sa dulo, ikaw at ikaw pa rin yung dehado. Kaya hanggat may pagkakataon ka pa na ma-detach sa kanya, gawin mo. I-grab mo yung chance. Hindi pagiging masama ang ugali ang tawag doon. In fact, gusto mo ng mabuting pamumuhay. Walang taong merong negative record. Kasi at the end, alam mo, yes friend, hindi mo na siya mababago eh. Ganyan na yan eh. Established na yung mindset na meron siya at ang goal niya na lang ay ang maka-impluwensya. Toxic siya. For sure aware siya doon. At syempre, since ganun siya at alam niyang negative yun, gusto niyang mandamay ng iba, gusto niyang mag-recruit sa kasamaan ng ugali niya. Kaya ikaw na may choice, ikaw na may paraan, ikaw na may pagkakataon, pwedeng-pwede ka pang makalayo sa taong yan. May pag-asa pang putulin yung koneksyon na meron ka sa kanya. At gawin mo yan hanggat maaga pa, hanggat may pagkakataon ka pa. So again, anong paraan para ma-avoid natin yung magpapasok ng ganitong klase ng tao sa buhay natin? Piliin mo yung mga taong gusto mong manatili sa buhay mo. Piliin mo yung mga taong papapasukin mo sa buhay mo. At number 1 dyan, dapat si Biboy Bibo. Naisingit si self. Akalain mo yun. O bakit? Good influence naman ako ah. Lagi kitang yayayain magsimba. Tapos chismisan tayo habang nagmimisa. Kainis. Good influence ba yun? At least niyaya kita magsimba. Diba? Kasi naman dati pariwara ka. Wala naman mga yes friend kong Bibi, 3 oras na Bibi time na naman ang ating pinagsamahan ngayong Tuesday evening. Nakapiling mo ang Bibi mo sa radyo. DJ Biboy Bibo, ang DJ na single, ready to mingle, basta walang label. Magkasama at magkarinigan tayong muli bukas sa parehong oras, dito pa rin at dito ka lang sa istasyong No Problem, ang 101.1 Yes FM. Good night, Bibi. Mwah, mwah. 101.1 Yes FM.